What upsets you? Ano yung bagay na nakakasama ng loob mo? Ano yung dahilan ng iyong lungkot, iyong depression? Bakit nasisira yung araw mo? Kahit hindi ko kayo tanungin, marami sa inyo mag-open up sa akin. Kahit hindi ko kayo tanungin, marami po sa inyo, alam ko, magme-message sa akin. Ang daming nirereklamo. Nirereklamo yung mga asawa nila, nirereklamo yung mga biyanan at hipag nila, nirereklamo yung trabaho nila, mga katrabaho nila, mga boss nila. Yung mga iba na iintindihan ko, nalulungkot, nadidepress, they are upset because there are things happening in their life. They do not have any control. Gusto nila maging maayos yung buhay nila. Napakagulo. Merong mga panaginip na hindi maabot. Merong mga planong nasisira. Marami din sa inyo, alam ko, may sakit. Kaya nga, napakahirap sa kanila maging masaya. Dahil may nararamdaman na kirot sa kanilang katawan. O kung hindi naman, hindi na makatulog dahil sa napakatinding sakit, paghihirap na kanilang pinagdadaanan. But if I'm going to ask you, what do you think is the number one reason why we get upset all of the time? Alam niyo po kung ano yung kinakasama ng loob madalas sa mga tao. Ito, yung comment o salita ng ibang tao tungkol sa atin. In other words, the criticism of other people. It always upsets us. It always ruins our day. Yan yung number one, unang-unang dahilan kaya nasisira yung araw natin. Kaya nga, napakahirap maging masaya palagi. Di po ba? Ginagawa mo na nga yung tama, yung mabuti, makakarinig ka. Kung hindi mo naman gagawin yung tama at mabuti, makakarinig ka din. Kaya nga, totoo yung kasabihan eh. Damn if you do, damn if you don't. Anong gagawin natin? Pero ito po yung tandaan nyo. No? One of the worst sins that we can do to ourselves is to be upset, is to be sad, is to be depressed. Amen? Isang kasalanan yan sa iyong sarili. Pag sinisira mo yung araw mo, pag pinapabayaan mong sumama yung loob mo dahil lang sa mga naririnig mo na chismis tungkol sa iyo. Pero alam niyo pong mabuting balita, napakadali na baguhin ang ating nararamdaman. If the worst sin that we can do to ourselves is to ruin our day, to destroy our happiness and peace, the good news is, it's so easy to be happy once again. Amen? The question is, how? Paano? It is as simple as choosing to be happy. Paano ka magiging masaya? Napakadali. Piliin mo lang. And that shift from being upset, sad, and depressed, it can be done with one click. You only need your will, yung kagustuhan mo. Alam niyo po, meron tayong kapangyarihan eh. Tayong mga tao, we have a superpower. Di man tayo makakalipad kamukha ni Superman. Wala man tayong x-ray vision. Di man tayo makakalangoy ng matagal kamukha ni Aquaman. No? We are not indestructible. Madali po tayong masugatan. Madali po tayong mamatay. Ano yung superpower natin? Ano yung kapangyarihan natin? It is the power to be happy. Maybe you have forgotten that. Nakalimutan natin kasi napaka-busy natin sa ating mga lungkot, sa ating mga sama ng loob. Di po ba? But there is a great power in you. And please, do not waste that power by remaining depressed and sad. Pag ikaw ay nalulungkot at sumasama ng loob dahil sa naririnig mo sa mga ibang tao, you are surrendering your power to be happy to them. You are giving up your happiness to these people. Tanong ko po sa inyo, sino ba sila para ibigay mo yung susi ng saya ng buhay mo? Hinahawakan ba nila yung kaluluwa nyo? Bakit sinasayang mo yung kapangyarihan mong maging masaya dahil lang sa mga taong ito? O kahit na meron kang sitwasyon ngayon na hindi mo gusto, napunta ka dyan, kamukha sa mga utang mo,
Kamukha dyan sa nasisira niyong relationship ng asawa mo o kamukha na lang ng sakit mo. Do not allow the situation to drain your power to become happy. Amen? Dahil yan na lang yung magagawa mo eh. Tandaan niyo po yun. Yan na lang yung magagawa mo sa buhay mo. Kung wala ka ng control sa mga bagay-bagay sa buhay mo, sa pera man, sa business mo, sa relationship mo, dyan sa katawan mo, there is still one thing that you can control. And what is that? Your attitude, your feelings. You have the power to shift your life from being miserable to joyful, from being unpleasant, upset, to being happy. Napakasayang ng kapangyarihan natin. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Siyang pinakahalimbawa natin. Sundan natin si Jesus. Ginagawa na nga niya, makakaya niya para matulungan ng mga taong maligtas sa kasalanan nila. Pinapaalis na nga mga demonyo sa mga sinasaniban. Pinapagaling na nga yung mga may sakit. Nakakarinig pa rin ng mga comment, kritisismo, pagpuna sa mga ibang tao. Nung sabi nila, yung kapangyarihan daw niya nanggagaling sa demonyo. Pagkatapos, nakarinig pa siya, sinasaniban daw siya ng masamang espiritu. Siya na nga nagkakawang gawa. Siya na nga nagpapakita ng kagandahang loob sa mga tao. Nakakarinig pa siya ng masama, paninira. But the question is, did the Lord get upset? Naging miserable ba siya? Na-depress ba siya? Affected ba siya? Di ba hindi? All throughout His ministry, Jesus experienced these people, encountered these critics, these people who did not like Him. Pero meron tatlong paraan ng ating Panginoon kung paano niya pinakitunguhan, how He dealt with this kind of people. First, He prayed for them. Di po ba? Secondly, He ignored them. Hindi niya sinagot yung mga paninira nila. Isa nga, balakad lang siya. Sa gitna pa nila. Maalis siya, iniiwanan niya. Pero pangatlo, narinig natin sa Ebanghelyo, sinagot niya, tinuruan niya. Use those three also. Whenever you experience and encounter this kind of people that may accept you, pray for them, ignore them, but it is also important to talk to them, to teach them. But do not get angry, do not get upset, do not be sad, do not become miserable. That is the reminder. Dahil tandaan niyo po ito, wala pong masama at mabuting tao. You may be surprised with that statement. Amen? Kasi paniwala natin, pag ang tao gumagawa na masama, masamang tao yan. Chismosa yan, marites yan. Masamang tao yan. But remember, there are no good and bad people. Dahil patuloy pa rin ang kwento natin. Only in the end, dun lilitaw sino talaga yung mabuti at masama. Wala pang final judgment eh. Pero anong ibig sabihin nung walang mabuti at masamang tao? Ito yung ibig ko po sabihin. Ang makikita mo, yung mabuti at masamang ginagawa ng tao. For me, there are only two kinds of people. A happy person and a sad person. Amen? At mahalaga yan. Tandaan nyo yan. Tingnan nyo yung mga nakapalibot sa inyo. Tingnan nyo yung mga tao. Bakit mahalaga na malaman mo, makita mo, makilala mo sino yung masaya, sino yung malungkot at miserable? Because a happy person will always make the good choices. Ang masayang tao palagi pipili at gagawa ng tama at mabuti. Pero ang miserableng tao, ang malungkot na tao, palaging pipili yan at makakagawa ng mali, ng kasalanan. Padre Pio reminds us, do not allow sadness to dwell in your soul. Why? Because it will make it very hard for the Holy Spirit to act freely. Sabi po ni Padre Pio yun. Pag malungkot ka, mahirap na mabuhay at gumalaw ang Banal na Espiritu sa iyo. Kaya nga, pag malungkot ka, makakagawa ka ng kasalanan, makakasakit ka, makakapanira ka ng ibang tao. Amen? Kaya nga, si San Pablo, paulit-ulit sa mga sulat niya, pinapaalalahanan ang mga komunidad, always be joyful, always be happy. Sabi nga niya sa sulat niya sa mga tao ng Pilipo, rejoice! And I say it again,
Rejoice. Rejoice always in the Lord. You do not need any reason to be happy. Pero sinasabihan sila, rejoice. Matuwa kayo. And if you need a reason to be happy, then look at the Lord. Amen? The Lord will make us happy. And when you're happy, you can do good and holy things. Amen? At tignan niyo po ang kapangyarihan ng tuwa, ng galak, ng saya. You would read this in Psalm 37. Sabi po niya, delight yourself in the Lord, and God will grant you the desire of your heart. Yun yung kailangan para ipagkaloob ng Diyos sa iyo. Yung iyong hinahanap, yung iyong panalangin, yung iyong dasal. You need to be happy. Mahirap para sa Diyos ang ipagkaloob niya yung hinahanap mo kung malungkot ka, kung miserable ka, kung nagrereklamo ka. Amen? Kaya nga, let this be a reminder to all of us. God has given us already this great power. And what is that power? The power to be happy. Rejoice, be happy, and you will do good. Choose to be happy, and God will give you the desires of your heart.